Chongli, ang #1 crush ko talaga dati. Buong EDSA, ang dami niyang mukha. Parang makukuha ka namin si Enchong. Hindi ko kasi alam na gano'n ako ka-lonely at that time. I was so lonely. Mag-isa lang ako sa condo ko. My parents are away. I just wanted somebody to share my life with. Hindi ko alam kung capable ako to write another song like that again. Sobrang magical nung kanta na yun. Posible pala yung ganun na magsulat ka ng isang kanta tapos yung interpretasyon ng mga tao iba-iba. Hi, ako si Yeng Constantino. Ito ang Rolling Stone Philippines Greatest Hits. Nag-starting Hawak Kamay sa Pinoy Dream Academy. Tapos sumikat siya sa mga radyo, which is sobrang surreal talaga sa akin ng panahon na yun. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi talaga yun yung intention ko for that song. So when they hear yung areglo niya na very acoustic, very mellow, hindi talaga ganun yung original sound niya. Kasi noong time na nag-start ako magsulat ng kanta, yung era sa radyo na narinig namin, ang pinaka naging influence ko, emo punk, punk rock music, so mas heavy guitar driven, pero at the same time melodic pa rin. Nung inareglo namin yan ng band ko before, ano siya, mas maraming gitara. Tapos maingay yung drums. I think meron pa yatang file nun somewhere eh. Tapos yun din yung areglo na pinasa ko dun sa competition ko saan ako sumali at natanggap nga ako bilang contestant. So, before mas maingay siya and then sumikat siya sa radyo, ayun, binihisan nila lang in such a way na mas maintindihan ng maraming tao. I feel like nakabuti din siya for the song. I had to open my heart na di lahat ng gusto mo masusunod, lalo na sa umpisa. So, even at that time, I felt like, oh, ang hirap nito. Pero sige, kung ito yung makakabuti and ito yung kailangan for the show. And they will use daw the songs as background music sa mga eksena, sa reality TV show namin. I had to bend down and, lunok my pride. So yun yung version na narinig nila. Pinoy Dream Academy, sa mga hindi nakakaalam, is like a Pinoy Big Brother pero may musical element. Binibuild ka talaga na maging performer. So kahit saan ka isalpak. One time, parang kumakain kami. After ng isa sa mga workshops namin, kumakain lang kami. Tapos biglang bumukas yung radyo. Tapos sabi doon na parang i-announce nga daw yung top 10 songs of the week. So we're like, wala, pasok kaya tayo dyan? Parang kami lahat, parang Miss Universe. Oh my gosh, makapasok tayo. That's weird. #1 yung song kong Hawak Kamay. Parang puputok yung ugat ko sa ulo. Naalala ko, hindi ko makapaniwala, Tapos syempre nag-flashback sa isip ko kung paano ko siya sinulat, di ba? Sinulat ko to sa kwarto na walang kisame yung kwarto ko. Tapos yung kurtina ng kwarto ko kulay orange. So pag tinamaan ng araw, para akong nasusunog sa loob. Orange yung buong room. So I remember the heat nung yero na tumatama sa mukha ko nung sinusulat ko yung Hawak Kamay. I was really emotional at that time. Tapos parang, what? #1 siya sa radyo. Parang hindi siya makayanan, hindi siya maano ng brain cells ko. Parang nawala sila lahat at that time. So, wala na ako sa sarili ko. So, parang hindi ito totoo. I can still remember vividly in my imagination ko ngayon, yung unang beses din na minol show kami. Tapos, syempre, sabihin na iba, parang, kala namin bawal lumabas yung mga tao. Parang Pinoy Big Brother siya. Nakapiring kami nun sa van. Tapos yung van namin, black din yung, parang may mga kartolina na black nakatakip sa van namin. Tapos hindi namin alam kung saan kami mall pupunta. Tapos yung backstage din namin, black din yung cover. Pero narinig namin yung mga tao. So nauna na yung mga ibang mga kasama ko dun sa competition, kumanta na sila. And then di naman sa pagmamayabang, ang yabang ng tunog. Pero nung lumabas talaga ako, parang grabe, hindi ako makapaniwala yung Hawak Kamay. Hindi ko marinig yung music. The moment na tumunog pa lang yung unang mga notes ng gitara, then, parang amazing. Oh, sobrang overwhelming sa akin. Bilang isang bata na nanggaling sa Rizal na hindi, alam mo yun, hindi ka naman maitsura, hindi ka naman, lumaki ka na hindi mo nararamdaman that there was something special about you and all of a sudden, boom! You have a hit song. I was like,
ko alam kung capable ako to write another song like that again. Actually, hindi talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi ko naman talaga kaya sumulat. It was really a special song. Hawak Kamay. Sobrang magical nung kanta na yun. Yung kung paano siya inangkin ng mga tao as their music, as their, kumbaga, as their story. Tapos yung pinanggalingan kung bakit ko siya nasulat, sobrang layo. So when I hear people talk to me, this is my song for my mom. Ito yung kanta ko para sa anak ko. Ito yung kanta ko parang, grabe yun. Parang sobrang posible pala yung ganun na magsulat ka ng isang kanta, tapos yung interpretasyon ng mga tao, iba-iba. So how it connected to people, parang feeling ko nakachamba lang yata ako. Hindi ko na yata kaya sumulat ng ganun again. Sobrang universal na music. Parang at that time, I was really grateful that I was given by God ng isang kanta, but at the same time, naging ano ko rin siya, tinik sa aking tadyang. Oh, tinik sa aking tadyang. Oh, sino ka ngayon dyan? Sobra siyang kailangan kong, fear na kailangan kong ma-overcome. I wrote salamat para talaga sa mga fans ko. Sinulat ko yan nung nasa loob ako ng competition. Meron kasing naging event nun kami sa Zamboanga. Parang dinala kaming mga tawag sa amin sa mga contestant scholars. Dinala kami sa Zamboanga kasi parang nagkaroon ng parang, hindi ko alam kung promo period or something ganun. Tapos, first time akong naka-encounter ng fans up close. Parang, totoo, may magmamahal sa akin ng ganito sa music ko. Felt like para ko silang family, na kapit sila sa mga nakita nila sa kompetisyon, sa aking karakter, sa aking pag-uugali, sa aking buhay, sa storya ko. So, parang na-overwhelm ako dun sa love na pinakita nila sa akin doon, yung encounter na yun. So pagbalik namin from Zamboanga, flying to Manila, yun agad yung first thing na ginawa ko, nagsulat ako. So yung lyrics niya, diba? Awiting ito'y para sa'yo, kung maubos ang tinig di magsisisi, dahil iyong narinig mula sa labi kong salamat, salamat. Kaya kung maubos ang tinig, hindi magsisisi. Kasi parang feeling ko I had to shout it out just for it to be enough na maramdaman nila kung gaano ko ka-grateful bilang isang artist na mahalin nila that way. Nagugulat nga ako kapag yung mga kanta ko kinakanta ng mga K-pop, mga solos or groups. Tapos may magtatag na lang sa akin sa Twitter, well, Twitter pa noon, tapos sa X ngayon. Siguro tinanong nung management ng K-pop team yung mga local producers, ano yung pop song na kaya ko yung mga tao? Salamat. Pero kahit natatawa ako sa thought na yun, it also make me feel so proud of salamat. And also Hawak Kamay, actually maraming beses na rin nakanta yung Hawak Kamay ng mga K-pop groups. Grabe, no? Minsan naalala ko kami niyan, parang pag nagdadrive kami, siya yung nakakapuna eh. Love, kanta mo, tumutugtog sa radyo. Talaga? Wait lang, tapos kailangan ko pang tapos magtutulin pa ako, okay. Ay, oo nga. Yung salamat tumutugtog. Thank you naman po. Yeah, salamat. Nung naging pag-aari ko na yung mga kanta ko, sinabi nga ako before na maaaring i-rewrite ko yung mga aking lyrics, no? Di ako nakarating dun. Siguro sa sobrang pag-honor ko dun sa Younger Yeng, na siya yun eh. Yung pinapakinggan ko yung mga sinulat niya, parang ibang tao yung sabi ko. Pero siguro ganun ko siya nakikita. Hindi ko magawang pakilaman yung kahit mali yung phrasing. Actually, sa salamat meron yan eh. Binago nga ni Kuya Rico nung nag-Araneta concert kami. Nais kong sa meeting, nilagyan dapat yan. Yeah. Bakit nilagyan mo? Walang ganun. But it felt right at that time.
Tapos nung nag-concert kami ni Kuya Coric sa at Araneta kasama si Kuya Glock 9, nung kinanta niya yung part na yun, binago niya, nilagyan mo, parang oo nga no, mali pala ako. So doon ko lang na-realize na mali yung phrasing ko. Pero when I was listening to Salamat for my reimagined project, hindi ko magawa kasi parang nakikita ko yung younger self ko na sinulat niya. It was just so pure. So, parang I didn't have the heart to parang baguhin yun. I just wanted to stay that way. I think kasi feeling ko din, minahal din siya ng fans for what it is. Kaya happy naman ako. Pero kung may sobrang malala talaga, syempre babaguhin natin yan kung mali talaga. Pero, yeah. Jeepney love story. I just always go with my gut. Ganun ako magtrabaho. Ganun ako pumili ng hairstyle. Nung mas bata ako, ganun ako pumili ng single na ilalabas. Kung maalala ko sinong inspiration ko dun sa bangs ko eh. Pero nakakatawa, I remember, dami kong bashers actually sa hairstylist ko. Nung nagbangs ako si Madam Auring. Marami pa meron silang tinatag. Tapos nung nagpulang buhok ako, dami nagalit. Sobrang trying hard naman yun, feeling Paramore, ganito, ganyan. Nasanay na lang siguro ako sa mga haters. Pag mas bata ka, mas sensitive ka, diba? I had to teach myself talaga na mamanhid at gawin lang talaga kung anong gusto ko. Tiro mo, nung time na yun, ang hilig ko mag-spike, ang hilig kong maglagay ng elements ng mga dark eyeshadows, mga nails na madilim, kahit na nag-aasa pa ako, ganun. But really, I had to also fight for it. Kasi as I said kanina, diba, nung nag-uumpisa ka, alam ko na bago ako eh. So, kailangan kong makinig sa mga tao nasa paligid ko at kailangan kong makisama muna. Hindi mo rin kasi kayang, parang baliin yung rule kung hindi mo muna alam yung rules. So, parang I had to learn kung paano gumagana yung industry. Tapos ng pang third album ko na, which is Simlapit, parang, parang medyo alam ko na yung ginagawa ko Kagawa ako ng something na super magre-represent sa kung sino ako right now. So yun, I talked to Kuya Raymond Marasigan to produce that album for me. And he was so gracious. Kuya Raymond, talagang salamat talaga. Mahal na mahal talaga kita. Kasi, ang layo nung mundo naming dalawa. It was really in the rock scene. Nasa pop scene ako. And I will forever be so grateful na he respected kung ano yung mga songs that I had at that time. He also empowered me to express myself even more. So, yung mga nakikita nila yun dahil siguro big chunk of it is yung mentorship ni Kuya Rim sa akin. Before Lapit album, yun yung time na hindi nga ako makasulat ng mga kanta. Hirap ng pangalawang album. Kasi yun yung fear eh. Paano kaya makasulat ng second hawak kamay? Sobrang different spirit from my first album. My first album was excited ako! Wow! Nakapasok na ako sa industry, parang ganun siya. Second album, it's either ma-make o ma-break ako ng album na to. Ito na siguro yung last album ko, ganyan siya eh. So after yung second album, wala akong sulat na kanta, ganyan. Tapos napansin ko, wala na yung attention sa akin. The weird thing is, nang wala na yung attention sa akin, dun ko na-feel na malaya ako. Pero wala akong pera. Wala na akong gig. Tapos breadwinner pa ako ng family ko. So problemado ako financially. Pero at the same time, I felt like, okay, so since wala na nakatingin, pwede na ako ulit gumawa. Nung nagkita kami ni Kuya Rames, nasa parking lot siya sa sa isang gimmickan area hapon. Parang pauwi na siya eh. Tapos kami naman pa-park. Umaandar pa yung car ko ng very slow. Binuksan ko na yung pinto, nagulat yung driver ko. Kuya, manang, wait. Kasi nakita ko na si Kuya Rames tumawid eh. Sinabol ko si Kuya Rames across the street. Sir Rames! Nakataas ako ng kamay para akong sasagot sa recitation. Tapos niya, lumingon siya. Parang hoping ako, sana kilala niya ako. Tapos paglingon niya, sabi niya, oh, Yeng, kilala ko ng idol ko. Huy! Sobra akong happy. Tapos sabi ko, Sir Rames, tawid ako, nilapitan ko siya. Sir Rames, gusto ko gumawa ng album, gawa tayo album.
Binigay niya lang yung number niya right there and then sabi niya, sige punta ka sa bahay, tapos kantahin mo sa akin yung mga demos mo. At that time, yun na yung season nung hindi na nakatingin yung mga tao sa akin. Doon ako nakasulat ng maraming kanta. So nung nagkita kami ni Kuya Raymond, actually marami akong baon. Tapos yun, kinanta ko sa bahay niya, parang sa garahe lang yata nila yun. Parang may small setup siya at that time. Siguro ang pinaka-memorable na conversation namin ni Kuya Rains is yung about sa Jeepney Love Story. Kasi nung time na yun, nakanta ko na sa kanya yung pag ayaw mo na, sabihin mo lang. Sobrang favorite ko yung kantang yun dun sa project na gagawin ko. Proud ako sa song na yun. Pero nung yung Jeepney Love Story, biglang parang umaatras yung dila ko kasi feeling ko, kakantahin ko to. Sa vocalista ng Sandwich. Sumakay ako sa jeepney. Ay! Ang jologs ko. Yun talaga yung naramdaman. Parang ang jologs ko naman. Totoo ba kakantahin ko sa harapan niya? Tapos sabi niya, ano nangyari? Nahiya po ako eh. Mahiya ka pa kaya pa kumakanta. Kasi kuya parang ang cringy nung song. Nasabi ni Kuya Rim sa akin, alam mo kung anong cringy? Yung mga taong nagpapakul. Hanggang ngayon, baon ko yun eh. Kasi ako yung tipo ng tao, talaga ako, hindi ko pinipilig, pero jolog score talaga ako. It is just who I am. Lumaki ako sa Montalban, Rizal, yung mga pagkain na gusto ko, yung fashion na gusto ko. The way I speak, the way I talk, diba, mannerisms ko, ganun talaga yun talaga ako. Pero he made me feel, nung time na yun na parang, okay ka, approve ka sa akin. Wow, I felt so accepted and seen. So yun, nawala yung fear ko. Feeling ko yung filosofiya na yun, I live by that hanggang ngayon. It makes me feel proud of the younger Ying na ginawa niya yun, na nilakasan niya yung loob niya at pinanindigan niya yung song na ipinaglaban niya sa Mancom. Gusto kong single to. At isa to sa mga fan favorites up to this day. Kapag nagigig ako sa mga festival, sa mga probinsya, the moment na, wala kasing intro yung kantang to eh. Diba? So, actually, pagka kakantahin ko to sa mga gigs, isang gitara lang, jing. Tapos yung first line, sumakay ako sa jeepney. And yun, I shared that kilig with them. Ayun, sobrang sarap sa feeling. Talking about ikaw, when you fall in love, you try na i-describe yung feeling, yung kung paano mo siya maipipinta sa isip ng mga tao. Ang dami kong beses sinubukan sumulat ng kanta para sa asawa ko na ngayon, si Ian. Laging may something wrong. Hindi ko alam, lagi kong parang nire-reject bawat kanta na dumadating. But when this song came, wala siyang editing. It was truly a magic. Try, ang dami, try. Kung papel lang yung siguro at that time, punit, lukot, basura, ganun. Pero kasi digital na rin ng time na yun. So sa phone. Buti na lang nasa bintana ako ng eroplano. Kasi kung hindi, nakakahiya talaga ako. Sobrang iyak ko. Kasi it felt like lumalabas siya sa bibig ko. Pero parang pinakikinggan ko rin siya na, yan, exactly, that's what I'm feeling. The song was validating me. So sa pagpatak, ang bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso, ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nang matanto, na balang araw iibig ang puso. So parang, gosh, oo nga no. Tagal ko palang din-dream tong moment na to and now it's here. Ikaw, pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. So, paiiyak ako. Sandali. Hindi ko kasi alam na ganun ako ka-lonely at that time. I was so lonely. Mag-isa lang ako sa condo ko. My parents are away. Kapadala lang ako ng pera parang OFW. Just working. So parang that time, parang lonely ko na sa I just wanted somebody to share my life with. Kasi lumalabas yung lyrics ng kanta sa bibig ko. Parang ako nakikinig sa, girl, tama ka. Pero ako din yun. Ang weird. Parang safeguard commercial. Ang weird. Ayun. So, it was a magical song. Out-of-body experience. It's the same nung sinulat ko yung Hawak Kamay.
And almost kasing bilis. Kasi yung hawak kamay was just parang an hour and a half, ganun. Itong ikaw parang 1 hour 45 minutes or 2 hours. Isang buong flight siya eh. Sa eroplano ko to ginawa. Tapos ganun ulit. The way inangkin siya ng mga tao na maging awitin ng buhay nila ng bawat love story nila. Parang, sige, kunin niyo yung kanta para sa atin tong lahat. I was just celebrating with those people also. Kasi I know how it felt na maglong. Yearner pala it is. Oo. Kaya ganun, parang I just celebrated with those people na nahanap na rin finally yung makakasama nila or pinipili nilang makasama habang buhay. Nung tinrabaho namin ni Kuya Jonathan Manalo and ni Miss Ria Osorio yung Ikaw, sabi ko talaga, gusto kong makita ito na nilalakad ng bride sa aisle. Yun lang talaga yung gusto ko. Na pag tinugtog siya, slow march yung bride. So, nakikita ko yung trail ng gown niya, tapos yung air, ganun, kung paano ko ma-imagine na ganun. So, nung unang sinend sa amin ni Ate Ria yung areglo, medyo mas malaro yung piano sa umpisa ba, nandun, parang may mga iba pang teklado. I think yun lang yung bagay na binago ko. Intentional na pam, 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 pam. Parang feeling ko mas naging simple, pero mas dramatic siya. In that sense. Tapos yun, may mga patterns ng strings sa background na gusto ko repetitive. Ate Ria, pwede bang mas nag-uulit-ulit yung pattern ng strings dito sa part na to. Ayoko na masyado nag-iiba. Kasi gusto ko na parang when you're listening to an arrangement, kailangan may nafe-feel ka sa heart mo tsaka sa bones mo eh. Pag nahanap ko na yun, ang sarap sa feeling nun na parang natitrigger yung dopamine ko. Parang poop, poop, poop. Gusto ko pakiulit-ulit yun. Ulit-ulitin mo lang yun kasi ang sarap na na-feel ko sa brain ko. Nire-release yung hormone sa akin. So yun lang. Very, very minimal yung binago namin sa areglo ni Miss Ria Osorio. Pero ang komplikado dyan actually yung vocal layers. Yun ang hindi masyado na-appreciate ng mga tao. Kasi mahina siya nasa likod eh. Pero nahilo ko dyan, Zay. Nahilo ako. Kasi gusto ni Mr. Jonathan Manalo na member na ng Grammys. Airy. Alam ba kung gaano kahirap gumawa nun? Kung hindi kasi kaya, wag mo nang subukan. Kasi mahirap talaga siya. Ano yung pattern nung niya, nung baka bukas? Tapos taas pa ulit. Hindi ako si Ariana Grande. Bakit ganito? Hilong-hilo ako after ng recording. Pero kasi yun yung hinihingi nung kanta na maging parang sobra siyang parang kortina na sobrang sheer na kapag tumama yung liwanag ng araw kumikinang. Ganun dapat eh. It felt right. It was just hard to do dahil limitado lang ang skills ng ate ninyo. Pero ganun siya na very collaborative ang spirit naming tatlo. After so many years working with many musicians and arrangers and producers, mas confident na ako nung Ikaw. So mas nag-i-impose na ako ng mga gusto ko. Ayoko niyan kay Jonathan, pwede ba ganito? Magbirit-birit ka rito, ganun. O sige, pas pag narinig ko, ayoko nang ginawa ko, tanggalin natin yan, dito tayo. Ito na lang itira natin. Tapos kung gusto ko mas simple, okay lang. Kasi magkakaiba kami ng karakter ng bawat producers eh. So yun, yeah, I think mas confident na ako sa bandang time, sa era na yan. Minsan nahihiya ako pag sinasabi nila na parang galing mo talaga magsulat, ang ganda ng chinito. Ay, hindi po ako nagsulat yan. Nung tinanong niyo ako actually, ano yung feeling ko na top 5 hit songs ko, hindi ko po pwedeng hindi ilagay yung chinito eh. Kahit hindi ako yung nagsulat sa awitin na yan, sobrang proud ako. Kasi sulat din ng kaibigan ko. He is a worship volunteer, parang gitarista sa simbahan namin. Tapos super naging close ko siya. Tapos one day, pinarinig niya lang sa akin yung kanta, parang between breaks. Kasi dati nag-volunteer din ako sa simbahan namin sa worship, ganyan. Nag-a-attend. So pagka nagkikita-kita kami, after ng service, mag-gather kami, ganyan, chika-chika. Tapos parang nabanggit nga, ay, alam mo, gulang sumulat yun. Talaga?
sige nga, parinig ako ng mga kanta mo. So when I heard Chinita, ang original title niya, kasi lalaki yung nagsulat nito eh. Sinulat niya tong song na to para kay Sanchay ng F4, ano nga yun? Meteor Garden. Oo. Tapos nung narinig ko to, ang cute naman ang kantang to. Akin na lang. Naglakas ng loob ako, sabi ko, akin na lang, sige na. Record ko sa next album ko. Gusto ko ng ganitong kakit na kanta sa album ko. Pumayag naman siya. So when it became a hit, natuwa ako, syempre, di ba? It's a form of, parang another stream of income din for him. And sa side ko naman, ang fulfilling doon as an interpreter. Pwede pala yun, makapagpasikat ako ng kanta na hindi ko sinulat. Syempre, yung mga malakasan sa interpretation, Eric Santos, ganyan. Miss Angeline Quinto, Sarah Geronimo, di ba? Para magawa ko rin yun, yung kayang gawin ng mga kaibigan ko, nakaka-proud din sa akin. So, Chabian. Love, huwag kang masasaktan. Si Enchong Lee, ang #1 crush ko talaga dati. Tapos, siya yung nagpapakaba sa akin sa ASAP Hallways. Pag darating ako galing sa parking, tapos makikita ko siya na nasa hallway, babalik ako ulit malapit sa elevator. Hindi ko kaya talaga dati. Sobrang, hindi ko kayang presensya ni Enchong noon. Tapos ngayon, business partner na kami. Grabe yun. Akala ko hindi siya oo. Kasi ang liit lang ng budget ko for honorarium. And si Enchong, nasa EDSA siya. Like, buong EDSA, ang dami niyang mukha. So parang, makukuha ko namin si Enchong. Magdadaan kaya to sa friendship ng road manager ko at road manager niya. Siguro dami kong dinasal. And when he said yes, ayun, could just imagine the sound ng fireworks in my heart. Sobrang happy. Tapos nakakahiya music video shoot namin kasi hindi ko makontain. Parang sabog yung heart ko. Pumasok ako sa CR para sumigaw. Narinig pala, hindi lang ni Enchong, ng buong production ang sigaw ko. Huy, bakit mo ginawa yun? Nakakahiya ka. So yun. Tapos yung choreo pa namin, may mga patouch-touch, saka may hawak-hawak, ganun. Bawat hawak ng kamay ni Enchong para ako mahimatay. Doon lang namin ni-rehearse yun, nung music video shoot. Grabing kaba ko. O diba, ang galing ng ate nyo na itago niya, hindi nyo nahalata sa music video. Tapos YouTube days pa to eh. May nakita ako ng mga, parang high school students na kinopya yung dance. Tapos nasa Laguna. Alam ko pa yung lugar, Laguna. Grabe yung choreo, iconic, galing, nakakatuwa to see that.